Okay, good day everyone. I am Jovelyn Reyes and my topic is all about testing reading skills. And this is the learning targets or the learning objectives. At the end of the lesson, you are expected to describe the different types of reading and text comprehension tests, determine the appropriate use of reading tests for a particular competency, and construct varied types of reading and text comprehension tests. And for the introduction of the reading test reading skills is reading skills develop along a continuum from basic pre-reading abilities to advanced competencies, requiring learners to engage with different types of print throughout life. Assessment helps teachers identify students' strengths and weaknesses and should be tailored to learners' needs, especially at the elementary level. Early assessments focus on foundational skills such as word recognition, vocabulary, grammar, and basic comprehension. In higher grades, assessment expand to include deeper comprehension skills like identifying main ideas, using background knowledge, and demonstrating sustained engagement and persistence in reading, according to Grabe and Shang 2013. So for the early assessment is the focus lang sila sa word recognition, sa grammar and vocabulary sa students. So from the kinder to grade 3, it means mao na siya ang cases, case stage 1. So sa level sa case stage 1 is need na to ang mga student mahibal-an kung asa ang ilahang weaknesses o strengths sa atong reading comprehension. So using sa mga different types of kanang test is ma-identify nato kung ang students is asa siya naglisod sa pagbasa, asa siya naglisod kung kabalo na ba siya mag-comprehend, labi na sa mga high grade level. So for example, as students nimo is grade 1 or naap lang siya sa case stage 1 nga level. So naapa lang dira is ma-identify mo kung ang bata is kabalo siya mo pronounce sa isa ka word. So, diba pag ang mga students or sa lower grade is nagbasa sila is kanang mag-start jud ta sa pronunciation sa alphabetical and sa also sa iyahang kanang sound unsay sound ana kada letter. So for example, makabalo na ang mga bata ana or naglibog ang mga bata ana nga unsa ang pagbasa sa A. So tiba pag A lang gyapon ang wala siya kabalo sa sound, so ang iyang pagbasa sa apple is apple. Kung kabalo siya nga ang sound or pag-pronounce sa A is a, so ma-direct niya into kanang one word or pagbasa niya. And also sa kanang high grade level, dapat kabalo na sila mo comprehend, kabalo na sila mo sabot sa isa ka story or sa isa ka basahon kay if ever dili sila makabalo mo comprehend pero kabalo sila mo basa, so mabilong gihapon sila sa non-readers. So karon matakel nato karon ang unsaon nato pag-determine sa mga type of test gamit ang mga type of test, unsaon nato pag kanang ma-determine nato kung ang students may kabalo na sila mo basa ug unsa mas i-improve sa ilaha. So next is the assessment of reading skills at elementary level begins with the reading readiness of the test comprehension experts by Harris 1969, Madsen 1983, Hughes 2003, Harmer 2007, Noonan 2015 suggested the following guidelines contracting reading test. So, na sila suggest na three guidelines and constructing reading test. First is the reading readiness test. To prepare the learners from non-readers to readers, they are taught essential skills and tested to lead the succeed in the reading test is include. So reading readiness test is most important for
the students also pud kan teacher kay para ma-determine niya kung students is dabay need i-improve or from non-readers to readers dapat mo students kay if ever nabilong siya sa non-readers or dili siya kanang maglisod pa siya og kanang basa, for example kana sa grade 1 so lisod ba tudloan kay by syllables pa imong ginapa kuan ana siya. So dapat dili nimo sila pasagdan ngan mabilong lang sila sa non-readers. So this test include the first is an instant letter recognition. Test items involve the learners to recognize letter shapes, letter names, the sequence of the letters is alphabet, and identification the upper and lowercase manuscript letters. So, instant letter recognition. So, ang bata dapat is makabalo sila nga mao ni siya ang uppercase, mao ni siya ang lowercase. So, tiba sa mga kana sa ato sa una is ginatudlo sa ato mo ni siya ang mama sa letter A, mao ni siya ang baby nga letter A. Kay dapat mahibal-an nato sa ilaha pa lang kay dili lang reading skills atong ma-enhance ani nga task ma-enhance pud nato dapat ang ato ang writing kay tiba kung magabasa ta dapat ginapasulat pud sa ato para makabalot ta kung uppercase ba ang gamiton ana nga letters asa ang lowercase ana. For example is this kaning sample test item. So put a check into the blank to all words with that begin with a letter A, capital A. So ang naa din ha as example is ball, apple, cat, at ant, and angel. So mabantayan ninyo is ang naa dira is kanang small letter or lowercase letter ang mga nag-first letter sa kada word. But ang angel nga word is uppercase. So tiba ang kanang question is put a check into the blank. The words begin with the capital letter. Kung maansira na si student, diha ni mo na siya mahibalan nga ay ang akong students is nakaila na siya ug ganang unsang lowercase ug uppercase. So isa pud na siya kakuan sa mga students nga kabalo ka nga isa pud nakakuan nga ang students is kabalo mo basa kay kabalo man siya mo recognize as ang lowercase ug uppercase. First step pa lang na siya. And also pud kung magpa-test pud ka, other example is tanan words. For example, kini nga mga words na sa example. Ang naa din ha is rikog mohang kuan butang nimo check asa or pangitaon nimo ang word nga nag-start sa lower case. So makuan pud mo sa mga bata didto ako nakasabot ba sila kung unsa ang kalainan sa lower case ug upper case. So first step na siya nga makuan nimo nga ang bata is nakabalo na siya kuan sa reading comprehension, and also arrange the names alphabetically. So sa alphabetically makakuan na nimo nga na different name, diba? Sa example is na different name. So gikan sa A hantod na sa last letter sa example is ma-recognize nimo nga ang bata is kabalo siya mo ila kay diba sa first sa mga as alphabetical gyud na nga kanang alphabetical gyud na siya mag-start tanan sa mga letters. So first is butang na to ang student is nag-answer siya og gi-arrange na niya. So na-arrange na niya. Madira na po isa po na siya maka-help nga ang students is naa siya kanang nga kabalo siya og mabasa or naa siya sa iyahang reading comprehension. And next is the phonological phonemic awareness. It measures learners' ability to recognize words as composed of different sounds components, including the understanding of phonemes, smallest sounds unit, syllables, or part of a word. A rhyme, and ending sounds of words similar to the end of another word. Test items also involve the learners and segmenting words, syllables, phonemes, blending sounds of a form words, recognizing ending sounds and rhyme and omitting syllables and sound substitution and manipulation. So tiba mag-start jud siya sa
sa kanang sa sounds or sa phonological sa iyang sounds or pagka ng pronunciation sa usa ka word or sa ato ang letters. Kay if ever ang mga students is wala sila kanang dili sila kabalo kanang wala sila kuan nga kanang wala sila kabalong unsa ang proper ana nga pagka pronounce is madala ni hantod sa hantod ang mali nga pronunciation. So for example, ang kanang pagbasa sa mga bataan ng love, diba? Love. So maglibog sila nganong ang O, nganong ang O man na, nganong nahimo man na siya pronounce to, murag A, nga mata love. So, diba maglibog ang mga students ana. And also kanang U, diba? Ang U kay murag kanang ang U is kanang O ang diba a i i o sa vowel. So diba pagbasahon na nimo siya sa English is nakabutan siya under o love. So diba same pronunciation siya pero U ug O ang gamit. So mo na po na kalibugan sa mga students. So dapat napud kay namo na kalibugan jud sa mga students sab. And here are the example. So na siya ko under situations that measures phonological awareness include the following. First example is, tell me how many different sounds are there in the following words. So, naadira is kanang. So, sa ato ang first example is, na siya cat, dog, bed, cat, and tan. So, ang nasa question is, tell me how many different sounds are there in the following words. So, unsa da ang kanang dili kanang different sounds. So, tiba ang cat, different, and dog, different. But, ang bed o cat, it murag same sound lang siya. So, same sound lang siya. So, dira is circle lang sa mga students or kuan sa mga students kung asa dira ang kanang different sounds. Pero, ang kanang bed o get, dili na siya appeal kay same lang tiba siya sound. And also sa second na pod nga, sa second example, say yes if the two words I say have the same sound at the end, like food and wood. Say no if they do not have the same sound, like bed and foot. Let's us begin. So ang sit and fit, so kung sa mga bata nga sit, fit. So, diba murag same lang siya. So, wing, dan. Wing, dan. Dan. Oh. So, diba layo rapod kaayo. Going, seeing. Going, saying. So, diba same ragyapon. Dog, wood. Dog, wood. So, ang same anak niya o kanang pronunciation is ang sit, fit, going, seeing, and then the wing, then, o dog, wood. So, diba, mordira pa lang makuha na sa mga students ay asa din niya ang kanang same sound sa and sa ilahang pronunciation. So, diha na nimo makatabang pud na siya nga makuha nimo nga ang bata is kabalo siya mubasa. Na siya kuan na siya reading skills sa iyahang kuan. Na siya kanang dili siya non-reader. So, I will say a word if a funny way, then put the parts together and say the whole word. For example, I say pencil. Tell me the whole word pencil. Let's start. So, kanipod is pwede po din mo siya ipakon sa mga bata. May din kang crayon. Diba? Sa mga students, mag-practice sila og basa is naagyud sa bisyllable ang ilang pagbasa sa words. For example, may kag crayon. Crayon. Dili na nimo siya pwede ikuan nga crayon. Crayon. Maana din kalaygo kay ang mga students ana maminaw pa na siya giunsa nimo pag-pronounce bisyllable. So crayon. May kag crayon. So and also the blackboard. So kana siya is mahinayan nimo og kanang pabasa sa ilaha hantod nga makuha na nila makusulod na silang utok nga ayun ani di ang pagbasa. So napoy mga lisod nga basahon pero dapat imuhang gina level sa learning capacity sa mga students. And also the reading concept items. And this test asks learners to recognize similarities and difference
concepts, identifying initial, medial, and final sounds, understanding before and after concepts, recognizing the voice and unvoiced sounds, block and unblock sounds of vowels and consonants. So, ang diriya is makuan nimo kung kanang itudlo nimo diri ang test sa mga students kung asa didto ang kanang mga asa didto ang kanang mga words nga naay kanang naka-silent. Diba na ni mga kuan nga naka-silent nga word or kanang letter sa isa ka word. For example is and also and I have here a example. So nasa sample test is what makes bet and but different. So for example, kana nga word is ipa-recognize mo sa mga students sa kay kalahian sa ilang murag same raman sila. So magamit din sa mga students ilang critical thinking. So next is the what word rhymes with page or unsa asa din na ang same lang og kanang pronunciation sa page. Date, cage, wait, or break. So tiba makuha na din si students dira ay ang kuan sa page is cage. So tiba sa pronunciation gyud mag-start tanan or sa sound. So dira pa lang is makuha naman si ma-recognize sa mga student nga same na sila og pronunciation. Same lang siya og kanang pronunciation labi na sa last nga syllable. And what letter comes before and after the H? And last is word recognition learners. In this test are asked to determine sound, symbol, correspondence, and read phonologically regular words. So, from this example is magamit nato na siya sa mga students as kanang sa tawag-ana kanang matching type ang ato kanang pa-quiz sa mga bata. Diba nagagamit tag matching type. So dira is word from the visual or kanang pictures nga imong gi-present sa ila na maka-use pud na siya nga mabasa sa mga bata nga unsa asa dili kunya for example sa column A naapod sa column B. Ang sa column A is ang picture ay ang word and then iyang i-connect dito sa picture kung asa na siya na belong. So for example ball. So basahon niya dira is ball. So iyan ang pangitaw dito ang picture sa ball. So ang bata ana is makuan pud niya ang iyang reading ana kay gikan sa pag-read niya to visualize na connect niya dito kung ang kanang ang word nga ball hantod na dito iyang i-connect sa iyang i-connect sa kanang picture na ball. So magamit gyapon ang kuan sa bata ana nga makabalo siya og kanang basa, maka-help pud na siya nga kanang ma-enhance ang reading sa bata. And last index is the handwriting. Items that measure this ability include asking the learners to produce lowercase manuscript letter stroke as well as numerical strokes. So ma-enhance pud using a reading test is ma-enhance pud sa mga bata ang ilahang kanang handwriting kay while na siya mo answer or mo basa iyahan nag ma-enhance na dito ang isulat niya makabalo siya mo sulat niya kanus gamiton ang uppercase o kanus dapat gamiton ang lowercase. And also sa pronunciation tiba kanang ay also pod kanang sa pronunciation sa mga bata iba pag musulat sila is pag naanay tuldok ila mo muhunong kadali then kanang pag question mark usaon pag pronounce sa question mark. So tiba ana and vocabulary items described in the previous lesson apply here. So mas mulawag ilang vocabulary ana kay based sa ilang gipangbasa is naana sila o sa ilang gipangbasa nga kanang gikan sa phonological sa ilahang kanang bisyllable nga pagbasa mahinay-hinayan ilang vocabulary ana nga kanang nahinay-hinayan og kanang practice ang ilahang pagbasa or kanang mosulod na silang huna-huna nga ingon ani di ay ang way nga para makabasa ingon ani di ay ang kanang
way nga dili kanang para ma-enhance na kong pagbasa nga dili lang ana nga dapat perfect akong pronunciation, perfect dayon. Dapat muuna ta sa phonological, ay una ta sa letter, pag-recognize sa letter, sa mga pronunciations, unsa ang sound ana. Dapat ang sa phonological, kung by syllable imo ang pagbasa ana, it's okay. At least kabalo ka mo pronounce o kabalo ka unsay sound ana nga letters or word nga sa imuhang gibasa. And next is the reading comprehension test. This test measures the ability of learners to derive meaning from a text, passage, selection read skills tested including the following. So the reading comprehension test. So diri mo kung magpa reading comprehension ka sa mga bata, mag-test ka sa ilang reading comprehension, need nimo nga naagid kay mga follow-up question. So unsa ang imong gamiton nga mga follow-up question? For example, is literal question. Reading what are directly stated in the passage questions whose answer directly found in the selection. So sa literal questions, makita lang na nimo siya sa imong gipabasa sa mga students kung unsay lang gibasa na arap pud na didto ang question. For example, unsa ang pamagat sa story, unsa ang kinsa ang mga characters sa story, unsa ay asa dapit na hitabo ang story ana. Dapat na lang na didto nga para lang mahibal-an nimo nga ang student is iyahabag yung nabudyo siya na sabtan sa story. Kay basi nagbasa-basa lang na siya bisan di ay ang character wala siya kaila. So ana, an interpretative question. Reading between the lines and items require the learners to put together the information presented in the selection to give a correct answer. Questions belonging to this category. So sa interpretive questions is na siya example sa getting the main idea. So dapat na belong sa interpretative questions is ang getting the main idea. Dapat kabalo mo comprehend ang mga students nimo nga unsa ang buot pasabot sa story. For example, sa story nga kadtong story nga sa grasshopper and the ants. So unsa ang main idea? May ikuan nimo sa student nga unsa ang main idea sa kana nga story. So ang tibang story ana ang main idea ana kay si grasshopper is tapulan, tapos si ants is kanang kugihan, then dinot ang bunga sa iyang pagkagugihan. How about na si grasshopper nga nagutman siya sulod sa kanang rainy days, unlike kuan nga na sila giimbak nga mga foods kay nagtigom gyud sila food. So naay bad result para kay grasshoppers and a good result or outcomes para kang ants. And makuha na din sa mga bata nga unsa gid ang main idea sa isa ka story. So dapat po is ma-question nato sa deriving the meaning through context, and deriving the meaning masabtan jud dila dapat kung unsa ang pasabot sa kana nga story or kana nga context, unsay bot pasabot or angay ba na siya nga tularan, consequencing the event. So dapat is mahibal-an pud sa mga students kana na kay mga follow-up question gani nga kana ma-confuse sila sa imong question, pero about ra pud dapat sa imong story nga gihatag, and finding the main idea and supporting details. So kana nga story is, for example, nana sila dito asa kana nga main idea, dapat napod kay i-support ana nga as based sa ilahang experience na kay follow-up question nga. For example, kung ikaw sa gibuhat ni grasshopper, angay ba siya nga buhaton or maintain nato nagbuhat or angay mo siya tularan? So naa kay supporting nga details nga, and imo na din i-compare nga si grasshopper imong students, i-compare na nimo siya. For example, ikaw buhaton na nimo nga student ka, buhaton na nimo
unsa kabalo una-una nimo kung unsa ang outcome ana. So angay ba nga sundugon siya or mas angay ba nga sundugon or tularan si aunt ana. So determine the cause and effect the relationship. So main ka nga sa iyang gibuhat nga nagtinapulan siya, good ba ang result and dili, diba? So dapat makuha na dahil na sa mga students nga ay dili din na dapat ta magtinapulan, dili dapat ta magtinapulan kay para po dili ta masundog kang grasshopper. And next is apply the integrative reading beyond the lines. Learners are asked questions whose are answers or are based on their ability to make connections of the information read to their life experience and knowledge. Example for this one. So tiba kagaina ilahang gi comprehend, ilang gisabot ang main idea kung unsa gipasabot sa kanang story, kung unsa gi kanang aral, moral lessons nga imong dapat makuha. And now is i-apply na nila sa ilang real life situation, making comparison. So dapat pud ikaw nga teacher mohatag kag kanang questions sa imong mga student is based lang na sa ilahang na experience. Kay base na imuhang gi-question is pang college na tapos imong imuhang gitudloan is kanang grade 1 student. So making comparison, what I said earlier nga mayon ka nga, for example, naana ba kay nakailang nga the same lang sa situation or sa gibuhat ni grasshopper or sa gibuhat ni ants nga kanang kugihan, kanang dili magsalig, unlike kang grasshopper nga nagplay lang siya dito tapos ang iyahang mga ayang nakita sila ants nga nangita og foods, tapos siya dito bahala ka din na oy magplay ra ko diri ako. So nakinakuan ana nga sa imuhang real life situation. So yun ana ni mo students, for example inyong barangay nagpahigayon mo og kanang uplan kalinisan, diba, sa mga bata. So inakita nimo imong mga neighborhood mo nga ay nagkuan sila, naghilimpyo silang lataran sa ilang palibot, din ikaw walay gibuhat. So unsa may buangay nimo buhaton, motabang o dili? So tiba ana imuha dapat motabang ka, kay the way ka nga motabang mas daghan og ganahan sa imuha. So kung ikaw naman nga nagtabang walay magduha-duha og tabang nimo nga dili mo tabang sa imo, motabang gyud sila kay kuan pud na sa Filipino ang kanang utang na loob, pero dili nimo need nga maningil og utang na loob sa isig katao nimo. So drawing conclusions, so ma-compare na nimo siya into kanang gikan sa iyahang kanang and makimayo ko na din nimo sa mga students kung ma-imaginize ba nila ang outcome sa kanang story, kung ma-imaginize ba nila nga ay ang isolution ang kuan ani is kanang ma-emphasize sa nila or ma-imagine sa nila nga ang kanang ang ending sa story is good or bad ba siya, and distinguishing the fact or the opinion. So may dapat kuan pod sa mga students nga may balaan da kung fairy tale lang ba na o katahang isip lang ba na or kanang naikatotohanan nga kanang mga story or kanang nga panghitabo nga na sa story, and making decision and suggestion. So diri is pasagdan nimo ang mga students nga kanang tagaan mo sa question nga na sila suggestions or kanang na sila decision sa make sa ilahang i-compare ilahang life or ilang experience sa story nga grasshopper, for example sa grasshopper and the ants, and giving the alternative ending. So diri pod pwede nimo ingon nga, for example ikaw ang author sa kana nga story, himuon ba na nimo nga ending or lahion nimo ang ending ana ni story. So ingon ana ang imong pag-an sa mga students, kay para ang may students is mas mainganyo sila sa ilang gibasa, kay basin nagbasa lang na sila for what, diba, dapat na kay mao ni siya mga step by step or kanang mga guide nimo nga imong i-question sa mga bata, kay para ang mga bata is dili lang na silang yun nga
basa nga basa lang. Dapat na po sila masabtan, ma-compare nila sa ilang real life experience or situation para sila pod is kanang na moral lesson nga makuha sa ilang gibasa. And next is the non-prose reading test. This group test is uses a chart, maps, product labels, signs and symbols, menus, and other materials that use in minimal words to explain something. These serve as stimulus materials that serve as basis for learners to answer literal, interpretive, and applied questions presented to the multiple choice. For example, nag-present ka mo sa mga students o kanang graph or charts or ganing pictures, if mo pa na-identify, ilahan ng tanawon nga unsay naa sa picture. So, pasagdan sa nimo sila nga i-imagine sina sa picture o sina sa gi-present ni Ma'am Bidaw, ana, tanaw na pata. And then, and mahuman nila og recognize, for example, this one, na ay graph, na ay, ang direction diri is study the mobile phone ownership among grade 6 pupils in Lanlaw Elementary School. Then, answer the questions of that follow. I-present sa nimo sa mga student kanang nga graph. Then, ilahan na ikuan nga ang kanain-ana nga color is sa grade 4, grade 5. So, makuha na nila nga asa gid ang pinakadagan og nag-owner unay cellphone ni student. So, ay na ka mo present og kana tagan mo silang time nga kuha nila masabtan nila ang graph or pictures nga imong gi-present. So, first is mo hatag na dayon ka og kanang questions. For example, this question nga kanang multiple choice. Which grade has a most number of mobile phones owners? So, makita nila dito ay ang pinakadagan og kuan is ang grade 6. Ana tinaw. Tapos, and then is, to what does the graph tell about the mobile phone ownership? Ay inferential question. So, mendel sila nga. And para makuan po dire sa mabata kung ni-increase ba or ni-decrease ang kanang owner sa cellphones gikan sa grade 3, grade 4 to grade 5 and grade 6. And next is the choice. And next is kanang that's all for my part, pero kanang additional lang tapos additional lang ni siya. Tapos ang students dapat dili lang nimo na siya pasagdan nga kana kabalo siya mo basa, kabalo siya mo comprehend. Dapat pod mas i-enhance nimo to nga kabalo siya kanang mo feel gani sa gibasa niya. Kay basi nagbasa lang na siya kasabot siya, pero sa iyang empathy sa iyang gibasa is dili siya kabalo ma-feel, dili niya kabalo i-feel ang iyang gibasa. Dapat pod ang students pag mabasa siya is ginatudloan na to nga teacher kung unsaon ang kanang pag-express sa feelings sa kanang author sa character nga iyahang gibasa. Dili lang ingon nga murag tamlay lang siya while gibasa ang story nga gihatag sa iya. So that's all for my part. Thank you.